Grabe mga mare, matagal-tagal na nga rin akong hindi nakakapag-bake at na-miss ko nga ito. Ayan nga, at yung mga gamit ko, nilagay ko na nga lang sa storage dahil matagal ko nang hindi ito nagagamit. Mula nga nung mag-asawa ko at mag-resign sa trabaho ay bibihirang-bihira ko na ito magalaw. Tapos nagamit ko pa nga yata nito ay nung first birthday nung anak ko. At dahil nga na-miss ko na mag-bake ay nilabas ko ito at gagawa nga ako ng tinapay. Saktong-sakto nga at may full cream milk pa ako dito sa bahay at ang expiration nga ay ngayong November, kaya naman talagang pinush ko na magawa ito at sayang din naman. So ayan na nga mga mare, let's start. Naglagay na nga ako ng milk dito sa aking measuring cup at ilalagay ko nga ito sa baso dahil dito ko ilalagay yung yeast. Ayan, okay na siya mga mare. Pagkatapos nga ay magtatakal naman ako ng yeast at ilalagay ko nga dito sa baso. 2 teaspoon of yeast in 1 cup of warm milk. Nag-add na nga rin ako ng 1 teaspoon of sugar para mas mabilis yung proofing ng yeast. And yun mga mare, habang inaantay ko mag-proof yung yeast ay naglagay na ako dito ng flour sa aking mixing bowl. Kaso nga lang mga mare, nag-i-start pa lang ako ay nagising agad yung alaga ko at nagligalig nga kaya ayan binuhat ko na. Buti na lang na tinimplahan ko ng dede ay tumigil din kaya naman nakapagdiretso ako ng paglalagay ng ingredients dito sa mixing bowl. Nalagay ko na nga yung sugar and pinch of salt tapos after 10 minutes ito na nga yung itsura ng ating yeast. Diba? Nag-proof na siya. Dito natin malalaman na buhay yung yeast natin. After that mga mare, naglagay na nga rin ako ng itlog at sinalin ko na nga rin yung mixing of yeast and milk. At para mas mapil ko nga pagbibake ng tinapay ay napili ko nga magmasa gamit lang ang aking kamay. Ayan, masamasahin ko lang yan hanggang sa magsama-sama yung wet and dry ingredients. Kapag ganito na yung itsura niya mga mare ay ilalagay na rin natin yung butter. Need ko nga pala dito mga mare ay room temperature lang na butter para mas mabilis siyang mamasa. After ko mailagay yung butter dun sa dough ay lilipat ko na siya dito sa aking pagmamasahan. Inasa ko nga pala yan mga mare 10 to 15 minutes hanggang sa maging elastic yung dough at gagamitan ko nga ng window pane test kung okay na. Ayan mga mare, okay na siya at ilalagay ko ulit yan sa mixing bowl at aantayin kong umalsa hanggang sa magdoble yung laki niya. After an hour ay ganito na yung itsura niya at susuntukin ko na nga yan para naman mawala yung gas ng dough. Pagkaalis ko nga ay minasa ko lang ng kaunti at ikinat ko na nga siya ng 50 grams per peraso. Fast forward na tayo mga mare, after ilang minutes ay ganito na siya at yung iba nga pala dyan ay may palaman na peanut butter. Tapos nilagay ko lang siya dito sa baking tray at nilagay ko sa oven para sa second proofing. After an hour ay umalsa na ulit sila at pinahiran ko na nga ng milk sa ibabaw and it's baking time. And ayun, after ilang minutes ay nakaluto na rin ako kaso parang overcook siya. Naiwan ko kasi yan kay inay kaya napabayaan. Namalengke kasi ako sa kalakalan and ayan, nasunog na nga yung iba and that's all for today. Thank you for watching my epic fail baking.